Sabi mo nga, buwan-buwan ka naguhulog dahil nga para pag nawala po kayo sa mundo, may maaasahan po yung pamilya nyo. Ganun po yung logic ng death insurance. So ngayon, nanay, bakit po nagkaroon ng problema? Ginagastos mo nila pala, pera po namin. Kulang kalahating milyon po sa kada buwan. Possible bang ma-refund yung 2014 to 2022 na hulog niya? Sorry po ma'am, wala po kaming refundable dito sa aming pilot. Meron ba kayong sinasabing accreditation from the said insurance commission na para talaga kayo ay pwede kumuha ng mga sinasabing bayad para sa umanong insurance? Ay, sir, sorry po, hindi po kasi kami part ng insurance. Ano yun? Hindi po kami part ng insurance. Bakit? Okay, matanong ko lang, ano yung purpose or yung dahilan kung bakit kayo kumukuha ng pera dito sa mga tao? Ganito po, nangungulekta kami, tapos nga po, once na sila namatay, makakabenepisyo sila sa Insurance! Insurance nga. Insurance! As simple as that, ma'am, insurance! So, ang pagkakaintindi ko sa ganyang arrangement, isa yung insurance Correct. policy. Ngayon, kung nagbebenta ng insurance policy si Harana sa barangay at karatig lugar, kailangan mayroon siyang lisensya galing sa Insurance Commission. Correct. Dahil kung wala at nagbebenta siya ng insurance policy, that is a criminal offense po yan, ano? So, taong 2014, may sinalihan po kayong samahan. Opo. Tama po. Ano pong pangalan ng samahan na yun? Mayang Haranista po. So, naging member po kayo ng samahan na ito. Opo. Nung naging member po kayo, may kinuha po kayong serbisyo sa kanila. May monthly kayong binabayaran. Opo, 155 po. Para saan daw po? Yung pong pagka namatay po kami, may makukuha po kami 50. 50,000? Pag nakatatlong taon, pataas po ng dagdag po ng 5,000 kada taon po. Okay po. Sino po ang nag-offer niyan sa inyo? Si Carmela po. Si Carmela po ay ano po siya doon sa samahan? Leader po dati. Okay. Ang interpretation po namin, parang death insurance. Opo. Ganun po ba ang tawag sa inyo o iba ang tawag? Death insurance po. Dahil Okay. pag namatay po kami, Pero in-explain po ba sa inyo na death insurance itong kinukuha nyong serbisyo? opo, death insurance po po. Sinali niyo po yung buong pamilya niyo. Opo, sumali Balita po ko na itong samahan na ito madaming miyembro. Marami po, 4,000 po ngayon. Okay, so kilala to doon sa Kabanatuan. Opo. So ngayon, nanay, bakit po nagkaroon ng problema at bakit ka natanggal sa listahan nila? Nung August po, last payment po namin, September po, humingi po kami ng pa-meeting. Dahil nalaman po namin na wala na pong pera. Tapos, nalaman ko rin po, yung nung 2022, inutang-utang po nila yung aming pera. May listahan po ako. Tapos po, Paano niyo po nalaman yung mga ganyang na Yung pinautang, na wala ng pera? yung pong bago nilang Pangulo po, tinanggal nila. Inagaw nung Vilma Pangilinan yung kanyang posisyon. So parang nagbago ng management. Opo, ngayon Okay po, yung mga ebidensya po, binigay po sa akin ng unang Pangulo. Na pati po yung ginagastos po nila pala, pera po namin, kulang kalahating milyon po sa kada buwan. Malaking pera yung binabanggit mo, nanay. Paano niyo po nalalaman yung information na yan? 2022 po, humingi nga po kami ng pa-meeting. Inamin po nila na wala na pong pera. Na inamin po nila na back to zero na po ang pera namin. Okay. So nanay, habang may nagkakaroon po ng problema yung samahan na yan, tinuloy niyo po ba yung paghuhulog? August po kasi last payment po namin. 2022 po. Okay. September po, tinanggal na po kami. September wala na kayo sa listahan? Wala na po. Okay. Bakit daw po kayo tinanggal? Anong dahilan? Eh yun nga po yung pong, bawal daw pong humingi ng pa-meeting. Bawal humingi ng auditing. Pero ang termino mo sa amin noong nakaraan, nanay, is parang dahil sa chismis. Opo Kung nga, yung nga po. sinisiraan mo daw kasi yung samahan, kaya ka tinanggal sa listahan. Ayun nga pong suspended po sila sa SEC. Tapos po, naubos na po pera. Paano niyo po nalaman na suspended sila sa SEC? May kopya po ako nanggagaling sa SEC. Ikaw mismo kumuha. Opo. So, hindi po chismis yun. Oo, katotohanan yun. Tapos po, sinasabi nila yung mga ebidensya ko po, peki daw. At gawa-gawa ko, sinungaling daw po ako. Po. Mukhang internal problem talaga, ma'am. No? Talagang ang solusyon dito, Sir Carl, and din makausap natin yung mismong samahan na inireklamo mo. So, on the line na, Sir Carl, yung treasurer ng Harana sa Barangay at Karatig Lugar, Inc. Ito yung bagong pangalan ng samahan. So, makakausap natin yung sa kabilang linya, itong treasurer ng Harana sa Barangay at Karatig Lugar Incorporated na si Carmela. Magandang umaga sa inyo.
Good morning po, sir. Magandang umaga. Ngayon po ba, si Ma'am Maggie Holaso ay miyembro pa rin ninyo? Hindi na po sila miyembro. Ano Oh, po yes ang rason ng pagkakatanggal sa listahan ni Ma'am Maggie noong 2022? Dito sa ating bylaws, pag ikaw hanggang naka-apat at hindi ka pa naghuhulog, hanggang sa tumagal-tumagal, 4 po, cut off ka na. Hindi ka na po makakasali. Kasi nga po, hanggang 4 lang po yung hulog na kailangan mong mahabol. So, 4 na Ganun pa beses man- siyang hindi naghulog, Ma'am Carmela, Yes kaya po, siya ma'am. nawala sa listahan. Magpapatusiro ka, ma'am. So, ngayon, Ma'am, ang next question kasi ni Nanay Maggie is possible bang ma-refund yung 2014 to 2022 na hulog niya? Sorry po, ma'am. Wala po kaming refundable dito sa aming bylaws. Kahit po, yan ko sa inyo, wala po. Dito sa aming harana sa barangay Karatig lugar, iba na po yung bylaws namin. Ma'am Carmela, no, matanong ko lang naman, meron ba kayong sinasabing accreditation from the said insurance commission na para talaga kayo ay pwede kumuha ng mga sinasabing bayad para sa umanong insurance? Meron po kaming, meron sir kaming legit po ang aming samahan. Meron po kaming T number, meron po kaming SEC number. Team number, tsaka Ma'am Carmela, ano po? T number po, Okay. SEC number. Team Tapos number po yung- tsaka, ano yung isa? SEC number po, SEC. SEC number. Yes po. SEC. Alam po ba ng Insurance Commission na kumukuha kayo ng payment sa mga members ninyo? May lisensya rin po ba kayo? Yes Or po, ma'am. Yan po kasi yung accredited? ng aming harana. So, accredited kayo ng Insurance Commission at alam ng Insurance Commission na nangunguha kayo ng pera para sa umano insurance? Yes po, ito po. Resibo, galing din po sa BIR. Mahirap naman po yung magtayo kami ng wala naman kaming hawak na mga dokumento. Okay, so sinasabi ni ma'am, registered kayo sa BIR, registered din kayo sa SEC, at registered din kayo dun sa Insurance Commission. Sir, sorry po, hindi po kasi kami part ng insurance. Ano yun? Hindi po kami part ng insurance. Bakit? Okay, matanong ko lang, ano yung purpose or yung dahilan kung bakit kayo kumukuha ng pera dito sa mga tao? Ganito po, nangungulekta kami, tapos nga po, once na sila namatay, makakabenepisyo sila sa Insurance! Insurance nga. Insurance! As simple as that, ma'am, insurance. Kaya ko po kayo tinatanong kung meron ba kayong insurance Registered ba sila? registration or accreditation. Kasi lahat po dapat ay dumadaan at nakaregister po sa kanila. Ang harana po kasi sir, para part lang po na tinutulong namin sa pamilya. Actually po, maraming mga haranisang ganyan. At Wala naman po problema kung gusto nyo pong Yes, tumulong. Basta lang po tayo ay nakaregister sa kaukulang natin mga ahensya. Which is Ay, po, tama yun po. po ang ating sinasabi, may pagkukulang po doon sa part na dapat kayo po ay nakaregister under Insurance Commission. yes po. Mahirap kasi ma'am kung marami kayong miyembro tas walang nagre-regulate sa inyo, kanya-kanya kayo. Parang wala kayong pananagutan. Saka nga, yung tanong ko lang din sa SEC nyo, kayo ba may secondary license, yung pagkakalap ng pera? Kasi nagko-collect kayo ng pera eh. Tapos ilang miyembro po ata kayo, libo-libo. Sa secondary, po kasi sir, part lang po ng harana namin. Ito lang po yung aming inaano sa kanila. Pero so far naman... Okay, ma'am. Sige, Ma'am Carmela, under SEC, ano po ang nakalagay doon sa inyong registration? Registered as what? Anong klaseng category or classification bilang isang kumpanya nakalagay sa inyo? Ito po, may SEC registration kami. Eto po. Pakita mo kung ano yung Pakibasa classification. po. Di mo ako sinasagot eh. Diretso Ay, na. sandali po sir, hahanapin ko sir dito. Alam nyo ma'am, Sandali po. masisilip po kayo ngayon kasi dahil sa mga sinasabi nyo na hindi nyo alam na hindi kayo nakaregistered sa Insurance Commission or SEC, hindi nyo alam kung may secondary license ba yan. Sa libo-libo nyong miyembro, masisilip po talaga kayo. Hello sir. Ganito, sige, Ma'am Carmela, dyan muna kayo. Makakausap namin ngayon sa kabilang linya itong Division Manager Claims Adjudication Division ng Insurance Commission na si Attorney David Cagastian. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Sir, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nanonood ng bitag. Magandang umaga kay Miss Maggie at kay Miss Carmela. Okay. Gusto lang namin banggitin itong sinasabing harana sa barangay at Karatig, lugar incorporation sa may Kabanatuan. Meron po ba ito, sir, na kaukulan, na rehistro dito po sa ating Insurance Commission or kahit accreditation? Chinek namin, sir, at wala silang lisensya, no? Nakikinig kami doon sa usapan ni
Miss Maggie at Miss Carmela kanina. Kasi sa kwento ni Miss Maggie, inamin naman ni Miss Carmela na kumukuha sila ng 155 pesos monthly. Yeah. Tapos pag namatay yung sinasabing miyembro, ibibigyan nila ng benefit. Correct. So, ang pagkakaintindi ko sa ganyang arrangement, isa yung insurance Correct. policy. Mhm. Ngayon, kung nagbebenta ng insurance policy si Harana sa barangay at karating lugar, kailangan mayroon siyang lisensya galing sa Insurance Commission. Correct. Dahil kung wala at nagbebenta siya ng insurance policy na walang lisensya, that is a criminal offense po yan, ano? So, sir, ano magagawa ng Insurance Commission po tungkol dito? Dito po sa Insurance Commission, sir, meron po kaming division na nag-handle ng administrative na kaso at pwedeng mag-file ng administrative na kaso or pwede naming imbestigahan para motu proprio ang Insurance Commission ay magsasampa ng kaso against dito sa Harana, no? Mhm. Dahil korporasyon sila, katulad sinasabi ni Ms. Carmela, yung mananagot nito yung mga officials ng korporasyon. Mhm. Tama. Mhm. Okay. No, attorney, with that said, ang sinabi niyo naman, napakaklaro na kung saan na pwede maimbestigan asahan po namin yung maging agaran aksyon ng Insurance Commission po tungkol dito. Yes, sir. Maasahan niyo po yung aming agarang aksyon. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Attorney David. Salamat, sir. So ngayon naman siguro, no, makausap lang natin ng saglit itong si Attorney Batas Mauricio to siguro give some legal advice and kung ano ba ang kanyang analysis tungkol po dito sa ating problema. So magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Kakatik po tayo dun sa sinabi ng magiting na abogado mula sa Insurance Commission. At gusto lamang po nating paalalahanan yung pong nagre-reklamo na hindi ko mo na-dismiss na po ang kaso doon sa piskalya, hindi na po pwedeng isampa ulit ang kasong estafa laban sa Harana at sa mga opisyales nito. Yeah. Pwede po ulit isampa yan, Ginoong Culture for mga kababayan. At ngayon, kung magkakaroon pa ng karagdagang ebidensya manggagaling sa Insurance Commission, walang rehistro, walang lisensya, itong Harana na ito, lalo pong magiging mabigat ang ikalawang kaso. Bakit po? Hindi na lamang po siya ordinaryong estafa na nangolekta ng pera kahit walang karapatang mangolekta. Ito po ay magiging large-scale swindling. Bakit po? Kasi po, Ginoong Cartul po, mga kababayan, doon po sa Harana, lilitaw na mahigit sa 3 ang mga tao na nagkaroon po ng partisipasyon sa panloloko dito sa nagre-reklamo. So, ang payo po natin, magsampa po ulit yung nagre-reklamo laban sa Harana. At ang katotohanan po niyan, maliwanag po na hindi po ito may pagbabawal sa prinsipyo ng double jeopardy. Sapagkat yung double jeopardy, pag ang kaso lamang po, kasong kriminal na isampa sa hukuman, sa regional trial court o sa iba pang hukuman at na-dismiss na ito, hindi na po siya po pwede, Ginoong Cartul po na masampa pa ulit. Pero ito'y piskalya lang at hindi hukuman, kaya pwede pa siyang isampa ulit. At dahil nadidinig po natin kanina, 400 yung mga miyembro o di kaya may mga iba pang na biktima na higit sa 3 ang bilang, large-scale swindling po yan. Pagka na isampa sa hukuman, wala pong piyansa. Ginoong Cartul ko. I think yung main issue po na nitong ni Ma'am Maggie na kung saan lumapi po siya sa aming tanggapan dahil parang gusto niya ata ma-refund itong sinasabing umano ng pagbayad niya from 2014 until 2022. May sinasabi naman itong Harana na kung saan pumasok siya sa technicality na hindi po siya kasi nagbayad ng 4 na hulugan. So nangyari na technical po siya, tinanggal po siya doon sa sinasabing samahan. Ang nakikita po natin dyan, wala pong problema yung pagtigil ng pagbabayad ng buwanan. Noon pong sinasabing nawala sa pagkamembro dahil nga hindi na nagbabayad. Bakit po? Maliwanag po kasi na sa katayuan nitong Harana, wala po siyang karapatang mangolekta. Ginoong Cartul po mga kababayan, ang kinukolekta po niya lumilitaw insurance premium. Sa ilalim po ng Insurance Code of the Philippines, walang sino man ang pwedeng mangolekta ng kabayaran para sa insurance, lalo na po sa patay, kung hindi po rehistrado at walang lisensya bilang insurance company. Dito po, may karapatan
si Aling Maggie na huwag nang magbayad. At dahil may karapatan siyang huwag magbayad, hindi po pwedeng mapinsala siya sa pagtigil niya ng pagbabayad. May karapatan pa rin po siyang kunin ang lahat ng naikontribusyon plus interest kung ipinasok po niya yan sa bangko plus daños perjuicios po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat po si Attorney Batas. Maraming salamat po at magandang umaga po at malaking karangalan po kay Batas Mauricio makasama ni Ginoong Carl Tulfo at Ginoong Ben Tulfo dito sa pabitag mo ni Ben Tulfo. Magandang araw po sa ating lahat. Balikan natin si Carmela. Carmela, nandiyan ka pa? Yes po. Lahat po yan, ma'am, may wala pong tamang basihan dahil wala po kayong accreditation. So, yes po, sir. wala pong karapatan ng harana po in the first place na panghawakan ng pera na yun. Kung dinaan nyo po lahat sa tamang proseso at tamang pagrehistro, then wala pong problema, ma'am. Kahit sabihin natin na technical itong si Ma'am Maggie, hindi nakapagbayad, and so on and so forth. Pero ma'am, ang point natin dito is in the first place, bawal po tumanggap ng perang harana dahil wala po silang sinasabing sapat na accreditation. If I were you, Ma'am Carmela, mag-contact na po kayo siguro ng abogado para ma-assess po at matulungan kayo kasi malaking legal case po ito. Mali po yung paniningil nyo sa mga tao. Lahat po kayong official, malilintikan. Ayusin nyo na po, Ma'am Carmela. Maganda yung Yes, purpose ma'am. ng Yes, sir. samahan ninyo, pero illegal po natin, ha? Idaan natin sa proseso talaga para kung nagka-problema, at least meron regulatory body which is yung Insurance Commission. Ayusin nyo po lahat ng papeles nyo, ma'am. Yes po, sir. Okay? Alright, clear ka? So, ganito na lang, ma'am, no? Siguro we'll talk pagkatapos ng programa. Alright, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Marami pong salamat po, ma'am, sir. Alright. Marami pong salamat. Alam mo, umalapitan. Alright. Sige po, Ngayon ko ma'am. nalaman ko na mali pala yung paniningil nila. Napakarami po nilang niloloko, 4,000 pong mahigit. At least, ma'am, ngayon ay naliwanagan ka na dun sa mga dapat tignan at suriin bago kunin ang kanilang serbisyo. Alright po? Opo, salamat po, sir. Marami pong salamat. Alright. At dyan po tayo nagtatapos sa ating programa. Hinggit sa sumbungan, investigahan, ano man ikaw na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag, ilalaban ka di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ipabitag Mo.